Good morning and welcome sa atin pong Bread Talk kung saan atin pong pinag-aaralan ang salita po ng Diyos maging ang buhay ng atin pong Panginoong Jesus. Well, para po sa mensahe na pinagkaloob sa atin ng Panginoon ngayon pong umaga, ito po ay nasa Jeremiah chapter 19 verses 14 to 15. Mga kapatid, ito po ang sabi ng mga talata. Pakinggan po ninyo. Uulitin ko po, Jeremiah chapter 19 verses 14 to 15. Ito po ang sabi ng mga talata. Then came Jeremiah from Tophet, whither the Lord had sent him to prophesy. And he stood in the court of the Lord's house, and said to all the people, Thus saith the Lord of hosts, the God of Israel, Behold, I will bring upon this city, upon all her towns, all the evil that I have pronounced against it, because they have hardened their necks, that they might not hear my words. Well, the title of our topic for this morning is Hard Heart. Mga kapatid, matigas na puso. Uulitin ko po, hard heart. So, ibig sabihin, ito po ang nakita ng Diyos sa kanila pong mga buhay. Paano ba natin malalaman na ang puso natin matigas na sa harapan ng Panginoon? Ang ibig ko pong sabihin, yung idea na hindi na po sumusunod. Kasi kung titignan po ninyo, dito ho sa binasa nating talata, sabi ho ng verse number 15, Thus saith the Lord of hosts, the God of Israel, Behold, I will bring upon this city and upon all her towns all the evil that I have pronounced against it. So, ibig sabihin, bago pa man talaga mangyari, ito pong kahatulan na ito, ang Diyos po ay nagbigay na sa kanila ng paunang paalala. Meaning, alam na nila na ang Diyos ay nagagalit sa kanila. Alam na nila na yung kanilang ginagawa taliwa sa kagustuhan ng ating pong Panginoon. So, ito po ang sabi ng Bible, because they have hardened their necks, that they might not hear my word. So, ibig sabihin, mga kapatid, para sa atin pong kapakanan, na atin pong maramdaman o makita na baka mamaya tayo rin po meron ng matigas na puso. Mga kapatid, ito po ang pwedeng maging indikasyon. Ang sabi ng Bible, yung kanilang mga lieg daw, tinawag sila mga stiff-necked people, and then that they might not hear my words. Kapag ang tao pala ay hindi na tumitingin sa Diyos at sa iba na nakatingin at hindi na naibabaling sa Panginoon, yan po yung mga harden their necks. Sabi ho ng Bible, yung hindi marunong lumingon. Di ba nga sa kasabihan, ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, di ba, hindi ho maganda ang magiging kahihinatnan. So sa madalit salita, ito rin po ang sabi ng Bible, that they might not hear my words. Ito po yan. Kapag hindi ho natin naaalala ang Diyos at kapag hindi na ho natin dinidinig ang salita ng Panginoon, doon na po nagsisimula na tumitigas ang puso. Kaya kapag yung mga nag-backslide, kaya kapag yung mga nanlamig sa Panginoon, at tuluyan na yan, na hindi na ho talaga pumunta o tumungtong ng church, hindi na talaga yan nakinig ng salita ng Panginoon sa kahit anong kaparaanan, sa sarili niyang pagbabasa o sa pakikinig sa online, o kung ano pa man mga kapatid, pag talagang yan hindi na nagbabasa ng Biblia, asahan nyo na po mga kapatid na ang puso niyan matigas na talaga. Na kahit anong paalala ang gawin po ninyo, kahit ano pa ang sabihin ninyo, doon sa tao na yon, kapag ang puso niyan talagang wala ng salita ng Panginoon, yung kanyang focus, yung kanyang paningin ay hindi na po nakatingin sa Panginoon o nakapaling sa Diyos, mga kapatid, matigas na po ang puso niyan. Kaya nga, ang susunod sa katigasan ng puso, kahatulan na. Sabi ho ng Bible, malinaw binanggit na po sa kanila ito. Sabi ho rito, Behold, I will bring upon this city and upon all her towns all the evil that I have pronounced against it. So, ibig sabihin, bago paggawin ng Diyos, ito po ay pinauna niya ng ipinarating sa mga tao. Para kung saan may pagkakataon pa sana na sila po ay magbago, sila po ay magsisi, sila po ay manumbalik, sila po ay magpakumbaba. Pero ganun pa rin po, mga kapatid, na natili silang matigas sa harapan ng Panginoon. Alam niyo po ba, ito ho yung sinabi ng mga talata, yung context nito.
In verses 12 to 13, makikita po ninyo, sinabi na ng Bible, sinabi na ho sa kanila ng Diyos na ganito ang kanilang magiging kalagayan. Alam niyo po ba kung ano magiging kalagayan ng bayan ng Diyos, ng Judah at ng Israel? Tignan po ninyo. Verses 12 to 13. Kung kayo po ay may mga hawak na Bible, sundan po ninyo at babasahin ko po, mga kapatid, ito pong sinabi nitong mga talata. Again, 12 and 13. Sabi po rito, "Thus will I do unto this place, okay, saith the Lord, and to the inhabitants thereof, and even make this city as Tophet." Ayan, mamaya po, lilinawin natin yan. Sabi ng Bible, "and even make this city as Tophet." Verse number 13, "And the houses of Jerusalem, and the houses of the kings of Judah, shall be defiled at the place, as the place of Tophet, because of all the houses upon whose roofs they have burned incense unto all the hosts of heaven, and have poured out drink offerings unto other gods." So, ibig sabihin, talagang hindi na sila sa Panginoon naglilingkod, hindi na sila nakikinig sa Panginoon, humanap pa sila ng iba pang Diyos-Diyosa na kanilang gustong paglingkuran. Ito pang masaklap. Kung tumalikod ka na sa Panginoon, iniwan mo na yung gawain, hindi ka na nagbabasa ng Biblia, tapos gumagawa ka pa ng mga bagay na alam mong hindi dapat ginagawa ng mga matitinong tao, ng mga Kristiyano. So, ibig ko sabihin, mga kapatid, mas lalong nagiging mabigat ang iyong kalagayan. Kasi tignan po ninyo, yan po ang sabi ng Bible Okay, yung sinabi ho rito sa verse number 12, okay? Sabi po dyan, "even make this city as Tophet." Alam nyo ho, pinag-aralan ko, binasa ko, kung ano ibig sabihin ng lugar na yan. Yung lugar pala na yan, yan po sa labas ng Jerusalem. Outside the wall of Jerusalem, at ang tawag po nila dyan is a burning place. Yan po dump site. Kumbaga tambakan, tapunan ng basura, diyan sinusunog yung mga wala ng kwenta at wala ng kumbaga pakinabang. So, ginamit po ito sa New Testament. Kumbaga, yung salitang yung Tophet po kasi sa original word is Gehenna Gehenna. Ang ibig sabihin niyan is a place of burning. Diyan po sinusunog yung mga dapat nang sunugin. So, ginamit po yan ng Panginoon sa New Testament at ang sabi ng Bible, ito po ay kinapit niya sa itsura ng hell, impyerno. So, parang ini-imagine ko lang kung ganon ang gustong mangyari sa kanila ng Panginoon. Mga kapatid, parang magiging mistulang impyerno ang kanilang buhay dito sa lupa. Alam niyo kung bakit? Kasi po, ano ba ang ibig sabihin ng impyerno? Ano po ba ang description ng Bible sa impyerno? So kung titignan ho natin, ang impyerno ay, kumbaga, kaparusahan sa mga taong hindi po kumilala sa Diyos. Tinanggihan ng kaligtasan, binaliwala ang ginawa ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. So naniniwala ako, ganun din po sa bayan ng Judah, sa bayan ng Panginoon, hindi ba't parang ang dating din ito, binabaliwala nila yung ginawa ng Diyos sa kanila? Yung ginawa ng Panginoon sa kanilang mga unang magulang at yung ginagawa ng Diyos sa kanilang buhay. So sa madalit salita, mga kapatid, kumbaga maihahalin tulad natin ito sa mga taong ayaw kilalanin yung ginawa ng Panginoon. Kaya nga mga kapatid, maganda, ito po ang ating bigyang pansin ngayong umaga. Paano ba natin malalaman yung ating mga puso kung ito ba ay matigas o malayo na sa harapan ng Panginoon? Number one, makikita niyo po their worship. Yung kanilang pagsamba. Mga kapatid, ito po. Obserbahan natin ito sa atin po mga kalagayan. Personal ho nating obserbahan ng ating sarili. Ang ibig sabihin, pag nakikita niyo po na medyo tumatabang na kayo sa pagsambang ginagawa niyo sa Panginoon, yan na po ang simula. Kasi tignan po ninyo, sila ang nangyari, ito po, maliwanag na sila nandoon na sa iba nilang kinikilalang Diyos. May worship pa rin naman sila, kaya lang, hindi na po doon sa tunay na Diyos, hindi na po sa God of Israel. Yun ang sabi ng Bible. Kaya nga, kung atin pong babasihan yung ating nagagawa sa Panginoon ngayon, diyan natin makikita, manonotice, kung yung ating bang puso maayos pa ba sa harapan ng Panginoon. Kasi tignan po ninyo, parang ganito yan, kumbaga para mas madali ho nating maintindihan. Paano tayo naghahanda ng ating sarili sa tuwing tayo po ay pupunta sa atin pong ginagawang pagsamba sa Panginoon? Paano natin nire-ready yung gamit natin?
Paano natin pinaglalaanan ng oras, yung ating ginagawa para sa Panginoon? Kumbaga tayo ba, maagang gumagayak? Tayo ba, talagang excited na pupunta ng church? Talaga bang yung puso natin ready? Talaga bang yung ating spirit masaya? So, doon natin makikita kasi kapag hindi na ganun, as a whole, yung ating nararamdaman, baka nagsisimula na po na tayo ay manlamig at kalaunan yan, hindi natin napapansin, medyo lumalayo na tayo doon sa dapat nating ginagawa hanggang sa tayo po tuluyan ng mag-backslide. Kaya yun yung magandang maintindihan natin, mga kapatid. At kapag yan, nakasanayan na natin. Mga kapatid, ito yan, pakinggan po ninyo. Pag yan, nakasanayan na natin, anong mangyayari? Magiging na po tayo? Matabang sa ginagawa natin hanggang sa pag yan nakasanayan na, ganyan na po ang puso natin. Kumbaga, hindi na ganun kahalaga sa atin ang church. Hindi na ganun kahalaga sa atin ang salita ng Panginoon. Bakit? Kasi po, kung ano yung ginagawa natin at pinagkakaabalahan natin at kung ano na po yung prioridad natin sa buhay, yun na po ang mas may mataas na antas ng pagpapahalaga para po sa atin. Kung ang inuuna natin, yung ibang bagay, kesa sa gawain ng Panginoon, understood na po yun, na mas mahalaga na po yun kesa sa gawain ng Diyos. At doon na nga po nagsisimula. Yan ang nangyari sa kanila. Nag-o-offer na sila sa ibang Diyos, hindi na po sa tunay na Diyos. Hindi na sila nababother doon sa kanila pong kalagayan because yun na po ang kanilang ginagawa. Kaya nga mga kapatid, daan natin makikita kung papaanong ang puso natin nagiging matigas na sa harapan ng Panginoon. Pangalawa, their ways. Yung kanila pong mga ginagawa. Hindi lang yung kanilang worship na inalis nila sa tunay na Diyos at ibinigay sa mga Diyos-Diyosan, kundi yung kanila na pong nagiging pamumuhay. Paano sila nabubuhay sa araw-araw? Yun ang sabi ng Bible, yun na lang ang talagang kanilang ginagawa. Mga kapatid, kamusta po tayo? Sa araw-araw na ginagawa sa atin ng Panginoon. Paano natin inaayos o paano natin binabudget yung ating mga ginagawa sa buong araw? Paano na mararamdaman ng Diyos yung ating pagpapahalaga sa Kanya? Kasi ito yan Lahat po tayo, meron tayong tinatawag na 24 oras. Kahit nasaan mang tayong lugar, saan mang bansa sa buong mundong ito, ang binibigay sa atin ng Diyos na oras ay 24 hours a day. Pare-pares lang yan. Kahit wala pang gabi dyan sa bansa na yan, 24 hours pa rin ang meron sa kanila. Hindi nga lang sumisikat ang araw. So anong ibig ko po sabihin mga kapatid? Hindi natin pwedeng maitanggi ang katotohanan. Kung paano tayo nabubuhay sa araw-araw, yon ang atin pong puso at yon ang ating ginugusto. Kung ang ginagawa natin every morning ay mahalaga para sa atin, naniniwala ako, kahit ano pa ang mangyari, hahanap tayo ng paraan. Kasi kung tutuusin, hindi man natin kayanin. Wag naman, hindi ko pinopromote na lagi tayong sa late manood. Sa replay. Ang ibig ko sabihin, kung talagang wala tayong magiging paraan, kaya nga sa iba nakakahanga yung mga galing sa trabaho, galing sa mga ginagawa nila, pagkatapos talagang hahanap ng paraan, panonoorin yung ating bread talk, talagang bibigyan ng panahon pa rin kahit iba yung oras sa kanila at kaka hindi talaga uubra dahil sila po nasa oras talaga ng pagtatrabaho. So ganun pa man, nagagawan pa rin ng paraan. Pero doon sa iba na talagang totally binabaliwala yung pag-aaral ng salita ng Diyos, totally hindi naiisip yung pag-attend sa church, wala na talagang ginagawang effort, hindi na pinagsasakripisyuhan para mga kapatid, yun na Yun na yung laman ng puso natin at ganun na yung ating pamumuhay. Diba parang ganito kahit saan natin paikot-ikutin, na yung 7 araw na yan, mga kapatid, yan sapat na para sa tao magawa niya ang lahat. Okay? Ano ibig sabihin? Yung 6 para sa atin at yung isa para sa Diyos. Kahit saan natin gamitin na kalendaryo, meron talagang nakalaan na 1 araw para sa Panginoon. Kaya nga kung tutuusin, kumbaga, wag naman sanang ikasasama ng loob ng iba. Ang linggo ay hindi para sa pamamasyal yan Ang linggo ay hindi para sa pansarili nating gusto. Ang linggo ay para sa Panginoon. Kumbaga, Sunday is not for family day. Sunday is not for vacation day. Sunday is not for bonding day. That is for the Lord. Lord's Day ang Sunday. So, kumbaga, kung Kristiyano tayo, dapat yan na ang
tono ng puso natin. Ang Lunes ay sa pag-aaral, ang Lunes ay sa pagtatrabaho, hindi ho labad day yan, hindi cleaning day yan. Mga kapatid, ang Lord's Day ay para sa Panginoon. Kaya nga, yan ho yung magiging, kumbaga, basihan natin. Paano natin nabibigyan ng halaga ang Panginoon sa ating mga buhay? Paano tayo nabubuhay na makikita sa atin na meron tayong Diyos? So yun ho yung nakita ko mga kapatid. Basihan na kung saan, doon ho natin malalaman na yung atin palang puso matigas na at malayo na sa harapan ng Panginoon. And then last but not the least, we can see their worst condition. Kasi sabi ng Bible, itutulad sila sa Tophet. Ano ba yung Tophet na sinabi ko kanina? A place of burning. Okay? Dump site. Tapunan. Okay? Tapunan ng mga wala ng pakinabang, ng mga susunugin. Yan po ang ibig sabihin ng Tophet. Dump site or burning place. Yan. Diyan po sinusunog yung mga hindi na napapakinabangan. So ano ibig sabihin? Yun po ang kalagayan nila. Hindi ba't sila po ay bayan ng Diyos? Hindi ba't sila nasa lupaing pangako ng Diyos para sa kanilang mga unang magulang? Pero bakit ang sabi ng Bible, doon sila dadalin? Alam nyo ho, yung pinaalis ka, okay lang yan. Pero yung daling ka pa sa kaparusahan, hindi po okay yun. Napakalungkot na kalagayan yan. Yung ikaw pinaalis, malungkot na yon. Pero kung ikaw yung dadalhin pa doon sa, di ba? Yung iba, pinaalis dito, ililipat sa mas maganda. Yung iba, pinaalis dito, binigyan naman kahit paano na matitirahan at natutuluyan. Pero sila, pinaalis para dalhin doon sa burning place na yon. Sa dump site na yon. Bakit? Kasi para sa Panginoon. Sa intindi ko lang po, hindi na sila napapakinabangan ng Diyos. Mga kapatid, sana naman wag tayong humantong sa buhay natin na tayo po mistulang parang ilagay ng Diyos sa buhay na wala na ho talagang pakinabang at kwenta. Kumbaga, harapin natin ang katotohanan na hindi ho pwedeng ang buhay natin mistulang parang hindi na po napapakinabangan na sa gawain po ng Panginoon. Hanggat maaari, humana pa rin tayo ng paraan kung saan tayo pwedeng maging, kumbaga, useful sa ministry. Hindi man natin kaya lahat gawin, pero at least sana may nagagawa tayo para sa gawain ng Panginoon. Para hindi mangyari sa buhay natin yung ganitong kalagayan na parang wala nang pakinabang ang Diyos sa atin pong buhay. Tandaan po ninyo, ang may-ari ng ating buhay ang Diyos. Nasaan man tayo, anumang kalagayan meron tayo, ang Diyos ang may control ng lahat ng ito. Kaya nga, huwag hong mangyari na tayo po'y makalimot at huwag maging matigas ang ating mga puso. At para po sa ating paglulundo, ito po ang sabi ng Nehemiah chapter 9, verse number 17. Again, Nehemiah chapter 9 and verse number 17. Ito po ang sabi ng talata. And refused to obey, neither were mindful of thy wonders that thou didst among them, but hardened their necks, and in their rebellion appointed a captain to return to their bondage. But thou art a God ready to pardon, gracious and merciful, slow to anger, and of great kindness, and forsookest them not. Mga kapatid, ayaw ng Diyos na kung ang mangyayari sa atin, papatawan tayo ng parusa. Ayaw ng Diyos. Pero kung kinakailangan, yun ang kanyang gagawin sapagkat siya ay Diyos na matuwid, siya ay Diyos na makatarungan. Kaya nga, kung talagang atin lang po mararamdaman ang damdamin ng Diyos dito sa talatang ito, nag-iintay pa rin ng Panginoon sa bawat isa po sa atin na tayo ay matutong magpakumbaba at sumunod at bumalik sa kalooban po ng Panginoon. Kaya nga sana sa umagang ito, tunay po na tayo ay napagpala at nabusog ng salita po ng Panginoon. Magandang paalala po ito para po sa ating lahat. Samantala, ito po ang ating trivia for this morning. Ano po? Ano ang ibig sabihin ng Tophet? Ano po yung lugar na Tophet? Ayan. So, binanggit ko po yan kanina. Dalawa po ang pwedeng sagot dyan. Pero kahit isa lang po roon, pwede na. Ano po ang ibig sabihin ng Tophet? Lugar po yan, mga kapatid. Ano po? So, yan ang ating trivia for this morning. At ito naman po ang mga sumagot ng tama. Ayan. Saan po pinapunta ng Panginoon itong si Prophet Jeremiah? Sa Potter's house. Ayan. Tama po.
ang mga sumagot ng tama kahapon, mga kapatid. Handa nyo na po. Ako kumaga, mano-mano rito. Ano po? At ako po ang papalakpak mismo. Ako po yung effects ng ating pong service, yung ating bread talk ngayon. Ito po, ang unang sumagot ng tama. Number 1, si Ninang Kiten. Nako, Nang Kiten, good morning. Kayo po ang number 1 yesterday sa ating trivia. And then, ang number 2 natin ay first time itong pumasok sa top 3. Si Brother Ruden. Ayan, nako, Preacher, Brother Ruden, pakibasa mo nga, ano bang nakalagay? Ano bang tama? Preacher Rodel. Ayan, so si Brother Gab, mukhang nalito, nakalagay Preacher, tapos pangalan, Ruden. Kaya hindi ko po alam kung sino. So si Preacher Rodel pala. Ganun pa rin. Parang, kumbaga, first time din yata pumasok ito sa top 3 natin. Si Preacher Rodel ang pangalawa natin. And then, ang number 3 ay si Sister Eliza. Ayan, good morning sa inyong tatlo. Kay Ninang Kiten, kay Preacher Rodel, and kay Sister Eliza. Sila po ang top 3. Congratulations! Palakpakan ho natin sila. Amen. Nakakatuwa naman. Ano po? So, may mga bago tayo nadadagdag sa ating top 3. And then, eto pa po. Meron po tayo mga pang-apat pa. Okay, ang number 4 si Mami. Ayan, Mami, number 4 ka, sayang. Konti na lang, Ikaw na sana'y nasa pangatlo o kaya sumama sa top 3 natin. And then, pang-5 natin, Sister Gypsy. Ang pang-6 ay si Ninang Alice. Pang-7, si Ate Rose. Pang-8 ay si Ate LB. Pang-9, si Brother Gab. At ang pang-10 ay si Sister Barian Kauyong ng Kalbayog, Samar. Congratulations! Ayan, palakpakan ho natin sila. Ewan ko kung naririnig yung aking palakpak sa online. Ano po? So kaya good morning sa mga kapatid natin sumagot ng tama sa ating trivia para sa ating top 10. Pero meron pa, pang-11 si Preacher Alvin, pang-12 si Ate Milet, at pang-13 si Nanay Denden, pang-14 si Ninang Flor. Nako, Nang Flor, thank you po sa pa-breakfast ninyo sa pansit at tinapay. Salamat po. At pang-15 natin ay si Ate Nelly. At ang pang-16 natin ay si Sister Weng. Ayan, sila po ang mga sumagot ng tama yesterday. Maraming salamat sa inyo. Nako, purihin ng Panginoon. Samantala, gusto ko lang po ipaalala, mga kapatid, yung mga magandang isama ho natin sa pananalangin. Pag-pray natin palagi, si Tatay Tomas Beltran, si Nanay Seni o Senaida Beltran. Ayan po, at patuloy silang palakasin ng Panginoon, maging si Tatay Jose Gonzales, at maging si Nanay Adoracion Leona. Pag-pray natin na sana patuloy na magbigay sa kanila ng Diyos ng kalakasan. Ano po, ipanalangin natin si Mami, yung patuloy na kalakasan din sa kanya at kagalingan, at maging kay Nanay Bilen. Pag-pray po natin na patuloy na gumawa ang Diyos sa kanya pong buhay. And syempre, sa mga kapatid ho natin, po, na talagang alam naman natin na yung kanilang katawan meron na pong iniinda. Pag-pray natin, sila Nanay Rosita, of course, si Ate Nelly pa rin. Ayan, kita nyo na, kahit hirap na yan maglakad, talagang inaakay yan papunta ng church at pauwi. So, palakasin sila ng Panginoon. At sana talaga patuloy gumawa ang Diyos sa kanila. So, yan po ang ating mga magandang isama sa pananalangin. And gusto lang natin batiin ngayong umaga sila Brother Ariel. Nandyan po mula sa Vietnam. Good morning, Brother Ariel. Sister Candy Ochoa ng Imus, Cavite. Ng Bacoor. Maraming salamat sa pag-join. At maging kila Sister Lisel, Zia, and Iza Beltran. Diyan po yan sa Imus. Ayan. Good morning sa inyo, Lisel, Iza, and Zia. Good morning. And then, maging kay Sister Jean. Mula naman sa Malabon. Ayan. Ate Jean, good morning. And maging kay Sister Emily Guarde ng Pampanga. Good morning din po sa iyo. Good morning din sa iyo. Sister Emily, naku, na-miss ka namin. And maging kay Brother Joel Lacuna ng Dubai. Ayan, maraming salamat, Brother Joel. Nawa ay ingatan kayo ng Panginoon. May patuloy kayong gabayan ng Diyos. At sana patuloy na kayo ay palakasin at biyayaan ng Panginoon na maayos ng kalagayan. Again, sa lahat ng mga nag-join ngayon pong umaga, maraming pong salamat. Ingat po tayo palagi and good morning to everyone. Ayan. So maraming salamat po mga kapatid. At sana talagang patuloy po tayong bigyan ng Diyos ng kalakasan at patuloy tayo biyaan ng Panginoon ng marami pang pagpapala. Again, thank you so much. Ingat po tayo palagi. Father of lights, giver of gifts, there is no shadow in you.
never change, and you never lie. Age to age you are the same. I will trust in you, all your faithfulness, for I know you never change. Father of love, source of all good, tower of strength and my shield. When you gave your Son for those who rebel, your love for the world was revealed. And you never change, and you never lie. Age to age you are the same. I will trust in you, all your faithfulness, for I know you never change. Father of peace, help all the weak, though mountains fall into the sea. Though tempests may rage, the sun hide its face, your favor will rest upon me. And you never change, and you never lie. Age to age you are